kalayo ang selda ni Mayor Espinosa sa selda ni Raul Yap? Siguro mga 10 meters din po. 10 meters po ang layo. Yes po. Mayroon ho bang mga seldang nasa pagitan ng selda ni Mayor Espinosa at ni Raul Yap? Yes, Madam Chair. Ilang selda po ang nasa pagitan nila? Sunod-sunod yung silda namin. Simula po sa selda ni Mayor Espinosa hanggang kay Raul Yap, ilan po yung dadaanan na selda? 5. 5. 5 selda ang nasa gitna ng selda ni Mayor at ni Raul Yap. Yes, Ito ho bang 5 selda na nasa gitna nila ay mayroon ding mga laman na preso? Yes, Mr. Chair. Nalalaman niyo po ba kung bakit namatay si Mayor Espinosa sa loob ng kanyang selda? Siguro yung pag narinig naming putok ng baril, yun na yun, yung dahilan. Kanina po tinanong ko kayo kung posible ba na may armas or baril si Mayor Espinosa during that time. Ano pong sagot nyo doon? Imposible po yun. Imposible. Bakit nyo po nasabing imposible? Kasi naggalugad po kami prior to the death of Mayor Espinosa. Kailan po kayo naggalugad bago itong pangyayari ng November 5, 2016? Yung October 30 po. October 30. 2016. Ibig sabihin, may pagitan hong 5 araw, but nevertheless, sigurado kayo na walang armas si Mayor Espinosa during that time. Yes, Madam Chair. Sa inyo pong estimate, mga ilang pulis ho ba yung pumasok sa building? Hindi ko po Sabi nyo po kanina, 3 patrol car. Hindi ko Lampas ho ba ito ng 10? Pakiramdam ko lang po, marami sila. Pero hindi ko po nakita dahil naka-face the wall po ako. Around 10. Posible ho ba? Hindi ko po matansya. Subalit nung sila ho'y lumabas, kayo nakaupo na sa gilid ng perimeter, siyempre nakikita nyo na po yung mga CIDG lumalabas. Sa estimate nyo po, ilan po sila na lumabas galing sa building? Medyo marami din. Lampas ho ba ng 10? Siguro. Posibleng lampas Posible. ng 10. Posible ho kaya yung sinasabi ni Colonel Marcos na nanlaban si Mayor Espinosa sa mga CIDG? Hindi ko po alam yun. Dahil sa labas lang po ako. Pero sinabi nyo po kanina, sigurado kayong walang armas at mag-isa lang si Mayor Espinosa. Yes. Sa sitwasyon ho bang yun? Sa tingin nyo, may kakayanang manlaban si Mayor Espinosa? Wala po. Ang pulis ay lampas ng 10. Si Mayor walang baril. Tapos mag-isa lang sa selda. May kakayanan ho bang manlaban si Mayor Espinosa sa sitwasyon na yon? Palagay ko wala. Walang kakayanan manlaban. Nalalaman niyo po ba ang dahilan kung bakit nila pinatay si Mayor Espinosa? Hindi po. Puntahan po natin si Raul Yap. Ang layo po ng selda niya mula sa selda ni Mayor Espinosa. Bakit po kaya si Raul Yap ay pinatay din nung gabing yon, umaga na yon? Hindi ko rin po alam.
Nalalaman niyo po ba kung si Raul Yap ay armado nung umagang iyon? Hindi po. Paano po kayo nakasigurado na hindi siya armado? Ang dahil po dun sa galugad na ginawa namin po. Dahil sa galugad na ginawa ninyo. May kasama ho ba sa selda si Raul Yap? Meron po. Ilan po ba silang magkasama doon sa selda? May kasama po siyang 5. 5. Mga inmates. Naaalala niyo pa po ba ang pangalan nitong 5 ito? Hindi na po. Bakit po si Mayor Espinosa ay mag-isa, tapos si Raul Yap may kasamang 5? Ano pong dahilan? Hindi ko na rin po alam. Sa opisina lang po siguro yun, ano. Kung may kasama po si Raul Yap na 5, bagaman siya hindi armado, posible ho kaya na si Raul Yap tinulungan nung 5 at nanlaban dun sa mga CIDG? Hindi po namin alam. Kasi Tinanong niyo po ba yung mga kasama niya sa selda? Dun sa naging pangyayari sa loob ng selda kay Raul Yap? Hindi rin po. Magkakilala po ba si Mayor Espinosa at si Raul Yap? Posible yun. Your Honor. Sa inyo pong pagkakaalam, ay ano ho bang relasyon? Magkamag-anak ba? Malapit ba itong si Mayor Espinosa at si Raul Yap? Hindi ko po alam. Medyo nakakapagtaka ho dahil may pag-itang mga selda, nilampasan yung 5, tapos ayon sa inyo, dun sa dulo, pinatay si Raul Yap. Ano ho kayang paliwanag doon? Hindi ko po maipaliwanag, Mr. Chair. Kayo po ba'y naniniwala na itong mga CIDG ito ang pumatay kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap? Naniniwala po ba kayo? Eh wala naman pong ibang pumasok doon. Hindi ko po alam. Hindi nyo po masabi. Hindi ko po masabi. Bakit po? Posible ho bang may ibang nakapasok doon? Siguro po sila. Siyempre, makikita nyo po mula doon sa gate habang kayo naka-face the wall, at least mararamdaman nyo kung may iba pang pumasok. Meron ho ba? Bukod dito sa mga CIDG binabanggit nyo. Hindi ko alam kasi naka-face the wall po ako. Dahil naka-face the wall kayo. Pero sa pagkakaalam nyo po, ito lamang mga CIDG na to ang pumasok doon sa building at umakyat doon sa detention area. Posible po, Mr. Thank you po, Mr. Retana. I wish to raise questions to Dondon Palermo. Please identify yourself. Ano po ang buo at totoong pangalan ninyo? Magandang gabi po, Mr. Chair, at sa lahat ng membro ng squad. Pwede mo lang ilapit ng konti sa mikropono para marinig ka ng sambayanan. Sa lahat ng membro ng quad, ako po si Donald alias Dondon Palermo. Ano pong kaugnayan ninyo dito sa pangyayari? Kaugnay ng pagkamatay ni Mayor Espinosa sa loob ng Baybay Jail Facility noong November 5, 2016. Magkatabi po kami ng silda ni Mayor. Magkatabi kayo ng selda. At habang nandun ka sa selda mo, mayroon bang sinabi sa'yo si Mayor Espinosa? Wala po. Yun bang pwesto ng selda nyo? Ay may pagkakataon ba kayong magkita, makita ang isa't isa at makapag-usap? Opo. Pag sinabi mo bang magkatabi, anong nasa pagitan ng selda ni Mayor at ng selda mo? Dingding ng silda namin. Ding-ding. So mula sa selda mo, makikita mo ba kung anong nangyayari kay Mayor Espinosa? Kung sa loob, hindi ko makikita. Pero dito sa labas, bago papasok siya sa loob,
makikita ko lahat. Habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa ay nasa loob din ng selda niya, makikita mo ba siya? Sa silda mismo, hindi ko siya makikita kung nandito ako sa silda. Pero pag lumabas si Mayor sa labas ng silda niya, makikita ko siya. Maririnig mo ba kung ano man ang nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Kung malakas po ang galaw niya doon, maririnig ko. Kung mahina, hindi po. Ikaw ba'y malapit kay Mayor Espinosa? Hindi naman po. So ano lang nalalaman mo kay Mayor Espinosa? Bakit siya nandun sa kulungan? Ang nalaman ko lang po dahil pinakulong siya. Pinakulong. And do you confirm, pinatototohanan mo ba na noong November 5, 2016, nandudun ka sa loob ng selda mo, alas 3 ng umaga? Opo. Anong naaalala mong pangyayari? November 5, 2016, alas 3 ng umaga sa Baybay Provincial Jail habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa doon sa loob ng selda niya. Nung madaling araw, narinig ko na lang doon sa labas nga nagkagulo sila. Tapos, Sinong nagkagulo? yung mga guard doon at Yung mga jail guards. mga jail guard. Tapos, maya-maya, medyo tahimik na sa labas, pumasok na yung 3 na naka-mask. Tapos, pagpasok na doon sa papunta ng silda namin, nakita nila yung ilaw ng CCTV nga nakasiga pa. Tapos pagkita nila doon, bumalik yung 3, mamaya, babalik na yung 7 na sila, pero nakita yung CCTV, wala na, patay na yung ilaw. Tapos pagpasok na doon sa silda, sa main gate papasok dito sa silda namin, binuksan na yun. Tapos pang 7, pasok na yung 7. Yung isa, pumunta doon sa harap ng silda ni Mayor na may pinaka sirak kung sa pultahan bago pumasok doon sa silda ni Mayor. Ano yung sira? Pintuan na kahoy. Dahil yung- Nakalak ba yung pintuan ni Mayor? Nakalak po. So, nakita mo bang binuksan nila yung pintuan ni Mayor? Yung maliit na pintuan, sinira lang yun dahil yung lock na nun, maliit lang eh. Nakanino ba yung susi nung lock na yon? Sa mga gwardya. Nasa gwardya. Opo. Hindi nila binuksan, sa halip sinira na nila. Opo. Ang pintuan ay kahoy. Pagkatapos nilang masira, anong sunod na nangyari? Yung isang pulis, pumasok doon sa loob, sa harap ng gate sa silda ni Mayor. Yung iba namang kasama sa 7, pumisto sila sa gilid. Ang isa pumunta doon sa Silda City, kung saan nandun si Raul Yap. Sabi ni Mayor dito sa Silda, magandang umaga po, sir. Sinong nagsabi niyan? Si Mayor Espinosa. Si Mayor. Oh. Tapos ang sabi ni Mayor Espinosa, sir, maawa kayo, sir. Huwag niyo akong plantiran. Kahit patalim, wala ako yan dito. Pakiulit mo nga, anong sinabi ni Mayor? Ang sinabi ni Mayor, sir, maawa kayo, sir. Kahit patalim, wala ako yan dito sa loob. Tapos, nakita ko yung isa na matangkad, pumunta na yun sa gitna, doon kung saan ako nakahiga. At pumunta siya doon, tapos sabay ganun sa kamay. Pag ganun niya, yun dito sa silda ni Mayor, putok ng 2 beses. Pagtapos putok ng 2 beses, magkasabay na nun sa Silda City. Ilang beses yung putok dun sa Selda 7? Magkaparehas lang sila, 2. Tig 2 putok. Oo. Patapos hinto siya, sabay, ganun yung nagbaril. Oh, lumaban. Tapos sabay naman yung 3 putok. Pak. Pumutok muna ng 2, saka sila nagsalita ng lumaban, nagpaputok uli ng 3. 3. Pagkatapos nung 2 putok, narinig mo pa ba ang
boses ni Mayor Espinosa? Sa hindi pa yung nabaril, sabi pa ni Mayor Espinosa na, maihi muna ako, sir. Sabi naman yung nandun na pulis, huwag ka nang maihi. Yun na, sabay na yung 2 putok. Pagkatapos ng 2 putok, nagsabi siya na lumaban, oh. Yun, sumabay naman 3 putok. Pagkatapos ng 2 putok, narinig mo pa bang nagsalita si Mayor Espinosa? Wala na po. Ang narinig mong nagsalita ay yung CIDG sa loob na nagsalita ng lumaban. Opo. At ang kasunod nito ay 3 putok ulit. Opo. Sa iyong pagkakaalam, sa sitwasyon ba ni Mayor Espinosa doon? May pagkakataon kaya siya or kakayanan na lumaban dito sa mga pulis na pumasok sa selda niya? Hindi po. Nalalaman mo ba kung si Mayor Espinosa ay may itinatagong armas o baril sa loob ng selda niya? Hindi po. Nung nagmamakaawa si Mayor Espinosa, wala akong patalim, maawa na kayo? Anong sinagot nung mga pulis na pumasok? Wala po. Nagsalita pa siya ng iihi muna siya. Opo. At anong sagot sa kanya nung mga pulis? Huwag ka nang maihi, Mayor. Huwag ka nang maihi. At ang kasunod nito ay pinutukan na ng 2 beses. Opo. Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong kabuuan ng 5 putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at 2 putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Pwede pakiulit po? Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong 5 putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at 2 putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Hindi po, magkaparehas lang ang putok nila sa Silda City at saka Silda Ono. Ibig sabihin ba doon kay Raul Yap pagkatapos ng 2 putok ay may kasunod din ito? Opo. Ilan naman ang kasunod na putok? Hindi ko mabilang dahil magkasabay sila, halos magkasabay yung 2 eh. Pag hinto dito kami, hinto na po dun sa kabila. Pagkatapos ng mga putok na narinig mo sa 2 selda, anong sunod na nangyari? Pagkatapos noon, yung bumaril kay Mayor, pumunta dito sa harap sa silda ko. Tapos, yung isang mama, nakabunit lahat, maliit na mama, yung isa may 2 baril, may baril isa, tapos yung isa dito sa paa niya, nakalagay. Tapos, pumasok siya doon sa silda ni Mayor, yung sa kamay niya nga na baril, pag alis niya sa silda ni Mayor, wala na yun sa kamay niya. Tapos, pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap, ang baril lang dito sa paa niya, pagbalik niya dito, pag labas, wala na rin. Anong paniniwala mo? Bakit nawala yung baril na nakasuksok sa hita nila? Ang paniwala ko, yun ang nilagay na baril dun sa kay Mayor at saka Raul Yap. Hindi mo ito nakita sapagkat ayon sa iyo kanina ay mula sa selda mo, hindi mo kita kung anong nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa sapagkat ito'y may dingding. Tama ba? Opo. Pero bakit ka naniniwala na itong baril na ito'y inilagay lang sa kamay ni Mayor Espinosa? Dahil nakita ko siya pumasok siya doon sa silda ni Mayor na may hawak pa na baril. Tapos paglabas niya sa silda ni Mayor, wala na yung baril na hawak niya. Tapos, Kanina sabi mo nasa hita. Nasaan ba yung baril na yon? 2 kasing hawak niya eh. Ang sa kamay, tapos yung isa sa hita. Yung sa kamay, pagpasok niya doon sa silda ni Mayor Espinosa, yung sa kamay na hawak niya, wala na. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap. Pagbalik niya dito sa papalabas, yung sa paa, wala na rin. So isang pulis lang itong tinutukoy mo na pinaniniwalaan mong naglagay ng baril kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap. Opo. Yung nasa kamay, ang iniwan doon kay Mayor Espinosa. At yung nasa hita, ito ang iniwan kay Raul Yap. Opo. Anong sunod na nangyari? Tapos noon, lumabas sila. Tapos, nagtanong sila kung sino pa yung
may drugs na kaso dito sa loob. Ay sabi ko, wala na pong kasong drugs sa loob. Dahil yung bago pa sila nagpasok doon sa loob, lahat ng mga drugs doon, nag-usap-usapan kami doon sa compound na lahat ng drugs, huwag kayong aamin na drugs. Dahil sisigurado ko na isama kayo sa pag may pumasok dito na itumba. Dahil alam na namin na sunod na yung si Mayor eh. Dahil tapos ng kolonya, tapos subjail. Yatay. Yun. Paano nyo alam na sunod si Mayor na papatayin? Dahil nandyan na sa lista ni Mayor ni Duterte yun eh. Nasa listahan. Oh, sinabi niya yun ni Duterte na lahat ng sangkot sa droga, papatayin. Kaya alam na namin na tapos na yung kolonya, tapos subjail. Sino yung city jail. kolonya? Iwan ko kung sino ba yung napatay sa Aboy Colony. Tapos Ano yun? Pakiulit mo? Aboy Colony. Aboy Colony. So may napatay din sa kolonya, Oo. may napatay din sa Aboy Colony. Hindi. Aboy Colony. Kasama lang yan, kolonya. Isa lang yan, Aboy Colony o kolonya. Aboyog. Aboyog Colony. Oo. Ilan ang napatay dun sa Aboyog Colony? Yung balita doon, parang dalawa yata yung sa balita ng Miss TV. Dalawa. Oh. Tapos sa BJMP, isa. Si Isa. Intoy. Bago si Mayor. O, yung pangyayari dun sa Aboyog at saka dun sa BJMP, yun ang dahilan. Kaya naniniwala kayong kasunod na si Mayor. Opo. At nung pinag-usapan nyo ito na walang aamin na may kasong droga, kasama ba si Mayor dun sa pag-uusap? Wala. Wala po. So, si Raul Yap, kasama ba dun sa pag-uusap? Opo. Kasama siya. Eh bakit hindi nyo sinali si Mayor dun sa pag-uusap nyo? Hindi siya basta-basta makapunta doon sa loob. Dahil ibang silda siya. Dahil nakahiwalay siya. Oo. At Dahil- ikaw ba sa iyong nasaksihan noong November 5, 2016, alas 3 ng umaga, ikaw ba'y naniniwalang si Mayor Espinosa ay biktima ng extrajudicial killing? Opo. Naniniwala ka din ba na ang pagkamatay ni Raul Yap ay bahagi din ng extrajudicial killing? Opo. I have nothing further for the meantime, Mr. Chair. Okay, thank you, Congresswoman Luistro. Next to interpellate is Congressman Keith Flores. You are recognized. Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. To the jail guards, Mr. Chair, if it's okay to question that. Saan yun? Yung po mga jail guards, pwede pong, ay ito, dito na sila. Okay. Nung pumasok yung mga pulis, paano nyo nalaman na mga pulis sila? Mr. Chair, nalaman lang po namin ng mga polis yung parating sila dahil naka ano ang CCTV. Nakita namin sa monitoring. Okay, So, may nagtanong ba sa inyo kung anong sadya nila, anong authority nila to enter the premises? Yes, Mr. Chair, nagtatanong sila. Yung lumapit sa kanila sa gate, yun nga, yung isa naming kasamahan na si Ortiga, nagre-retero na. Tapos si Ritana, yun, yung sarhinto namin, yun ang lumapit. Kami, nakatayo lang kami doon sa main gate ng papasok na talaga sa kulungan. Okay, wala bang isa sa inyo na naghanap muna ng dokumento or authority or the warrant na sinasabi nilang dala-dala nila? Yun nga, Mr. Chair, yung sarhinto namin nagtanong kung mayroon bang search warrant. So, nung nakita nyo na may search warrant, inalaw nyo yung pumasok? Hindi pa, Mr. Chair. Hindi. Dahil ito yung sarhinto namin, sir, Mr. Chair, yun na siguro ang magpatuloy ng pagano. Ano pangalan niya? Anong pangalan niya? Ni Sergeant?
Retana, Retana, Dilito po. Mr. Sergeant Retana, nung pinakita sa iyo yung search warrant, you eventually allowed them to come in, no? Pinapasok niyo yung mga pulis. Actually po, hiningan ko sila ng search warrant para basahin ko. Hindi naman po binigay nila sa akin. So hindi binigay sa iyo yung search warrant. Yes, Mr. Chair. Okay. Pagpasok na, nakalabas ba yung mga baril? Nakatutok ba sa inyo? Paglabas ng Mr. Chair. Pagpasok nila to your premises, to the jail facility, nakalabas ba yung mga baril nila? Nakatutok ba sa inyo? Or nasa holster lang nila? Nasa gilid lang? Ano bang mga... Yung iba, Mr. Chair, may mga mahabang baril po. Yung iba naman, may short arms. Ang tanong ko po is, ang manner ng paghawak nila is nakatutok ba sa inyo? Was it aimed at you? Or was it held in a non-hostile manner? Hindi naman po nakatutok, pero pinapaluhod ng diretso kami. So, nung pinapaluhod kayo, kahit hindi nakatutok yung mga baril, sumunod naman kayo? Yes po, Mr. Chair. Bakit naman po, Sergeant Retana? Nasa... may mga baril po sila. Wala ba kayong mga baril? Mayroon din po, pero kinuha nila, kinapkapan kami, kinuha rin nila rin yung cellphone namin. So nauna yung pagkapkap sa inyo at pagdisarma sa inyo before kayo pinaluhod? Tama po ba? Pinaluhod muna. Pinaluhod muna kayo bago kayo dinisarmahan. Yes, Mr. Chair. So meaning, nung sinabi sa inyo na luhod kayo at face the wall, armado pa rin kayo that time? Yes, Mr. Chair. And hindi nyo naisip na lumaban or to oppose the police officers? Hindi na po. Bakit naman? Kaunti lang kami po. Konti lang kayo. At marami sila. Yes. Okay. Saan mo Sir. nakalagay yung CCTV nyo? Yung computer that stores the images of the CCTV? The video recorder ay nandoon sa loob ng office namin, Mr. Chair. Ang office nyo is how far from the cell of Mayor Espinosa? Okay na. Malayo ba? Mga 10 meters lang po. Mga 10 meters. Okay. Now, sinabi nila na ang purpose nila is to search Mayor Espinosa, tama? Siguro po. Siguro. So meaning walang sinabi, pumasok lang. Puwersahang pumasok lang yung mga polis. Di, yung may sinabi silang may search warrant daw sila kay Mayor. So, sir, gusto ko lang klaruhin to Kasi, hindi pinakita sa iyo search warrant. Sinabi lang sa inyo na may search warrant sila. Pinaluhod kayo, dinisarmahan kayo, at wala na kayong nagawa. Nangyari na yung sinabi niyong nangyari. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. So paglabas nila, ganun din ba? Binalik ba sa inyo yung mga baril ninyo? Iniwan ba sa office? Doon lang din sa outpost. Iniwan yung mga baril ninyo? Yes, Mr. Chair. Nakilala niyo ba yung mga pulis na pumasok? Hindi po, wala po nakilala kahit isa. Kahit isa sa kanila hindi niyo kilala? Wala po nakilala. So hindi kayo certain na pulis sila? Naka-uniforme naman po sila. So other than the uniform and other than the vehicle that was used, hindi niyo alam na pulis yun? Kasi hindi niyo kilala yung mga taong pumasok? Kilala din po. Sa uniforme na lang po. Uniform lang? Yes po. Pero yung tao, hindi mo kilala? Hindi po. Hindi mo ma-identify kung sino sila? Wala pong nakilala kahit isa. Kahit isa? Yes Alright. po. I have a question for Mr. Chair, for Mr. Dondon Palermo. Sinabi mo na nakita mo yung pagpasok ng mga pulis sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Opo. And dinescribe mo rin kanina kay Congresswoman Luistro na nakita mo yung isa na pumasok na may
hawak na baril, at paglabas niya, wala na yung nasa kamay niya. Parang iniwan niya doon sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Tama po. And yung isa na nasa side, sa paa niya, what was it? Nasaan nga yung isang baril? Sa paa po. Nasa hita o paa. Pag punta niya rin sa selda ni, sino yung isang pinatay din doon? Raul Yap. Raul Yap, pagbalik niya, wala na rin. Opo. Now, gusto ko lang matanong, ano ang posisyon mo at the time na pumasok yung mga polis? Nakahiga ka ba? Nakaluhod? Nakaupo? Nakahiga po. Kung nakahiga ka, paano mo makita yung polis na may hawak-hawak na baril? Nakahiga pero ako nakaharap sa kanila. Nakaharap sa kanila. Nakatakilid. So, takilid. So, meaning nakikita mo pa rin yung movement ng mga polis. Opo. Paano mo nasabi ng mga polis sila? Dahil naka-uniform sila eh. So, wala kayong nakilala sa mga polis na nandun? May nakilala ko yung tapos na pagbaril. Pagkatapos na. Dahil tinanggal yung mask niya. Kilala mo siya, namumukhaan mo lang, or kilala mo na siya yung pulis na may pangalan na ano? Ano po? May, kilala mo pangalan niya, o namumukhaan mo lang na pulis siya, o ano? Nakilala ko po siya yung pagkatanggal ng mask niya. Kaya nga, kilala mo siya as a police officer? Ang mukha niya? Ha? Opo. Do you know the name of the police officer? Laraga? Laraga. Bakit mo kilala na police officer yung si Laraga? Dahil bye-bye din yan eh. Ano yan? Taga-bye-bye si Laraga. So, police siya ng bye-bye? Pulis siya pero taga-bye-bye siya. And you're from where? Kanlubag. Ba't mo kilala yung taga-bye-bye? Is it a different town from where you are? Dahil taga-bye-bye din ako eh. Taga-bye-bye ka rin. Wag mo na munang i-ano. Okay, so, i-off. So, kilala mo siya as a police officer who is from bye-bye. Tinanggal niya yung mask niya or bonnet niya? Bonnet. Yung bonnet. Pero pagkatapos ng barilan. Opo. So, nakita niya ba na nakita mo ang mukha niya or nakatingin ka sa kanya? Alam niya bang nakatingin ka? Opo, nakatingin po ko sa kanya. At hindi niya na tinago yung kinover yung mukha niya? Hindi na po. Hindi na. Ilan kayo sa selda mo? 8 po. 8. Nakita din ba ng mga cellmates mo ang mga nangyari that time? Yung iba hindi nakakita dahil nakahigas lang, hindi tumingin ba? Nakadapa, Opo. meaning face down. Nakahiga mismo. Nakahiga. Okay, bakit ikaw nakatakilid ka? Dahil nandyan ako sa gilid eh. Because, ano yan? Dahil, kuhaan ko sa ilagi buhat. Ano yan? Mr. Chair, pwede po ba ako magbisaya? Hindi, si Congressman Keith Flores, Bisaya din yan. Oh. So, Bisaya ni mo. Sige. Bislak ko. Okay na. Naghigda ko ito, nagtakilid, nagatubang lang, pag naghigda ka nagtakilid, nagatubang ko nila. So, ikaw yung nasa part ng cell na makikita mo sa labas. Opo. Yung iba, na-cover mo ba? Or sila hindi nila makikita sa labas? Hindi. Hindi. Ikaw lang yung nakaposition in a way na makita mo lahat. Oo. Okay. Paglabas nila, dinalaban nila yung katawan ni Mayor Espinosa? O iniwan nila doon sa selda? Iniwan niya silda. Iniwan sa selda. Okay. So, anong nangyari after nagbarilan? Binaril si Mayor Espinosa. Pagka humana itong hitabo, pagka po siya ni Mayor, tumubo nga tao, gamay, nagbunit, matumisod siya sa silda, ang usa ka kamot niya na naigunit nga pusil. Okay, yun yung sinabi mo kanina na iniwan yung baril doon sa selda ni Mayor Espinosa. Oh. Okay. After that, anong nangyari? Kahuman niya ito, nang gawas, tapos pagka misod tong gamay tao nga nagmanatong butang sa armas, nagda sa armas, pagkahuman na taod-taod,
nagkuha ng suko. So kasama na ng mga pulis yung Soko. Oh. Pero, Your Honor, sa wapa na misud sila, may naka-duty hapon na nga pulis nga time gikan pagka-priso ni Mayor Espinosa. So may pulis sa loob ng jail Kauban sa mga gwardya, kasama ng mga gwardiya. Oh. Sino yung pulis na yun? Hindi na ako makawa ng ilapangan anak nila. Ah, Gikan sa pagka-priso ni Mayor, na ay nag-duty nga so may mga assigned na na. police officer inside the jail cell Oh. of Mayor Espinosa. Oh. Anong function nyo dun? Anyway, I'll ask the guards. Sergeant Retana, totoo ba yung sinabi ni Dondon Palermo na may pulis na nakabantay din kay Mayor Espinosa? Sila po yung naka-augment po sa amin. Naka-augment. Yes, So may po. isang police officer doon. 4 po sila Apat. naka-augment nun. But at the time that the CIDG went or nag-serve ng warrant, ilan yung police na iwan doon? Yung naka-augment po ay 4. 4 din. ma'am. They're from what police station? They are from Leyte Provincial Public Safety Company po. Kilala mo ba yung mga police na yun? Yung 4? Yes po. Ano ang pangalan nila? Mga apelido lang po ito. Okay, apelyido. Sina P.O. Bilyute, P.O.1 Ripasa, P.O.1 Vicente, at P.O.1 Morero. Okay, so, klaruhin ko lang Were they present when the police officers came to serve the search warrant? Yes po, Mr. Chair. Dinisarmahan din ba sila? Yes po, Mr. Chair. So, pina-face the wall din? Ano po din. Kilala ba ni Colonel Espinido yung mga police na yan? Ewan ko lang po, di ko po alam. Mr. Chair, is it okay to ask... Please Joby proceed. Espinido? Colonel Espinido, kilala mo ba yung mga police na nag-augment? Hindi sir, kasi under sila ng mobile force. But alam mo na may mga nag-augment doon? Yes, Na police nilagyan officers? talaga para sa security, tagdag, di ba? From the family names mentioned by Sergeant Retana, wala kang kilala doon sa mga police na yan? Wala akong kilala. Sergeant Retana, sa reaction Yes, ng po. mga police na nag-augment, kilala ba nila yung mga police na nag-serve? Sa actual na pangyari, hindi po siguro nila kilala yung... So, wala kang narinig na they were calling each other by names or by ranks or anything? Wala? Wala po. So, hindi... malayo ka ba from the point where pinaluhod din yung mga nag-augment na police? Dito po sa... Meaning, nakita mo ba how they were treated also by the police officers who served the warrant? Kung Yes, po. paano sila dinisarmahan, paano sila pinaluhod, paano sila kinapkapan din na siguro. Nakita mo? Yes po, dahil magkatabi kami. So magkatabi kayo. So wala kang narinig na anything that would indicate that they knew each other? Wala po. Wala. Tinanong mo ba yung mga police after kung kilala na nila yung mga police na nag-serve ng search warrant? Ay, hindi rin po. Hindi mo natanong. Hindi po nagtanong. Hindi mo rin naisip na questionin man lang kung ano ang na-observe nila, kilala ba nila yung mga police or something like that? Walang ganun na investigation? Hindi na po. How about you, Mr. Kabuda, Abuda? Yes, Mr. Hindi mo ba in-interview yung mga police na naka-augment doon? I was assigned to Baybay City Sub-Jail Facility only on August 1, 2024. And that is after the fact, after the event? Or before? Ano ba? August 1, 2024 was the effectivity of my order. Kailan ba ito nangyari, sir? November 5, 2016. So you weren't there when it I happened? was not there. You were not yet assigned there? I was not yet assigned there. Okay. So, Sergeant Retana, from Yes, the po. jail guards, no one investigated, no one questioned the police officers who augmented the jail guards for that incident. Walang interview, walang investigation na nangyari. Wala po. Wala po kung galing sa jail guards.
Pero may investigasyon din po sila sa kanila lang po. Yun sa mga pulis lang. Yes po. But on the part of the jail guards, wala silang ginawang investigation. Wala po. Your So inasa na lang nila sa mga pulis or something. yes, Your Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Thank you, Congressman Flores. Yes, Congresswoman Luistro. may we request the Secretariat to please flash the picture? Secretariat. Sergeant Retana, we will be flashing a picture. Kindly identify if you know the police officer on the picture and if he has any relation to the incident that happened to Mayor Espinosa. Paki-identify po, Sergeant Retana, kung nakikilala po ninyo ang police na nasa picture. Yes po, kilala ko po yan. Sino po siya? Si Colonel Marcos po. Bakit niyo po siya kilala? Prior sa incident, hindi ko po siya kilala. Doon lang sa nakita ko sa mga TV. At maaari niyo po bang i-confirm kung kasama po siya doon sa mga polis na pumasok sa Baybay Jail Facility? Hindi ko po mag-confirm yan dahil hindi ko siya nakita doon. Hindi niyo po siya nakita during that incident. Yes po, Miss. Mr. Rasaga, Yes, Mr. Chair. kindly identify the